Hi guys! For today's vlog, nandito nga po pala kami sa Naiya dahil susunduin nga po namin sa Ate Ria. Pero I think hindi na ito ngayong vlog kasi nung nakaraang araw pa nga po pala ito. At pagdating nga po namin sa Naiya, naghanap na din muna po kami ng makakainan dahil anong oras na din po ito. At habang hindi pa nga kami nakakapasok, nagkukwentuhan muna kami dito. At habang hindi pa kami nakakapasok, pinagkukwentuhan namin ni Baba kung saang bansa galing sa Ate Ria. Si Ate Ria nga pala ay galing sa US. Wow! Tapos si Baba, tinanong ko nga kung nasaang bansa si kuya niya. Tapos si Kuya Pao daw ay sa Germany naman. Tapos inaasal ko nga yung tropa ko dito dahil naka-jacket siya na pang winter na akala mo si Santa Claus. Dahil sa mahal ng gas, naglakad na lang si Santa. Tapos grabe nga po yung atake ko dito dahil kung ano-anong trip na naman pinagagawa ko dahil sinapian na naman nga po ang alipin ninyo. Sa mga oras na ito ay pinakausap nga po sa akin si Papa dahil may tinatanong nga po. Tapos pinakita ko nga dito kay Papa na lilipad na lang ako dahil sa mahal ng gas ngayon. Sabi ko hindi ko na kailangan ng sasakyan dahil marunong naman akong lumipad. And then hindi kami nga po pala makapasok sa loob dahil hindi namin nakikita kung saan kami papasok. Diyos ko ba naman, after 5 years kasi tsaka na lang ulit ako nakabalik dito yung pagsundo-sundo kasi kadalasan naghahatid lang kami. Yung last na punta ko pa dito siguro yung pagsundo namin sa ate ko. Shout out nga po pala sa ate ko diyang nasa Hong Kong si Ate Rhea. Masaya din nga pala ako dahil uuwi nga din po pala siya ngayong April. Pero hindi pa sure. Ewan, pero sabi nga uuwi nga daw siya dahil meron kaming reunion. O, diba? Makikita nyo na naman yung alipin nyo dito sa Naiya kasi hindi na nakasasakyan kundi lumilipad na lang dahil sa malanggas ngayon. Wow! At mabalik nga tayo dito dahil pinagtitripan ko nga na naman si Bay. Sinasabi ko nga dito na siya si Santa Claus dahil yung suot niya ay pang winter. Tapos sabi ko nga dito, hindi nga pala si Santa Claus gumagamit ng gas dahil naka-reindeer siya. Tama ba yung reindeer o reinbeer? Basta yun. Tapos ang ending, ang alipin nyo, napagod na nga po sa paglalakad dahil simula nga po kami sa Bay 1, Bay 10 na ngayon, hindi pa po kami nakakapasok sa loob. And then, naglakad na din nga po ulit kami dahil gutom na nga ang mga person. At sa wakas nga po, nakita na din namin yung entrance kung saan kami papasok. At dahil gutom na mga taong ito ay grabe, sobra na talaga big. And then, pinagtripan ko nga po dito si Bay dahil sabi ko ay bawal pumasok yung mga naka-winter dito sa loob. Tapos siya out of nowhere, like sinabi niya, ha? Bakit? Paano? Naka-jacket lang naman ako, parang ganun. Nung nakapasok na nga po kami sa loob, naghahanap na po kami kung saan kami kakain. Tapos trip na trip nga nila dito yung mga flight attendant. Yes, opo, yung mga flight attendant. Tapos kinakwento ko nga sa kanila, kung nakapagtapos ako ng pag-aaral, isa nga din po pala akong future flight attendant. Wow! Ay, masyad. Ganito po kasi ang kwento noon. Second year college ako, tapos nagbago yung isip ko. Gusto ko mag-culinary, kaya nag-culinary na lang po ang kinuha ko. So, ang ending nga po ay nag-enroll nga po ulit ako ng first year. O diba, akala mo pinanganak ng mayaman, isa lang din naman akong alipin ng pera. At nandito na nga po kami sa escalator, sinusubukan kung paano nga po dalhin ang maleta ng mga flight attendant. At ito nga lang po ang kaya kong gawin, kaya yung pinapakita ko. Kaya siguro hindi para sa akin ang future na yan dahil hindi bumabagay sa galawan ko. Sadya talagang may pagkakalog talaga at kengkoy talaga ang mga galawan ko be. So pagpasensya nyo na kung ganyan ang nakikita ninyo. Kaya naman pag nakita nyo ako sa personal, huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. O gusto nyo ako na lang lalapit sa inyo, huwag kayong mahiyang tawagin lang ako. Kahit hindi ko kayo kilala, yayakapin ko kayo. Hoy, hindi yun ganun. Hinahabol ko nga sila dito dahil may papakita nga ako at naging isa nga ako dito. Oh, diva. Kinukwento kasi sa kanila na sana ako na lang si Darna. And anyways guys, nandito na nga po pala kami sa 3rd floor at nahanap na nga po namin kung saan po kami kakain. Tapos naisipan ko na naman pagtripan na naman siya. O diba? Sabi ko sa inyo kung ano lang pumasok sa isip ko yun ang gagawin ko. Ay grabe, yung gutom namin kung saan na nakarating kaya nag-ikot-ikot muna kami habang hinahanap namin kung saan kami kakain na food hub. Ha? Fast food pala. At ito na nga po, nakarating na nga po kami dito sa taas kung saan meron may mga fast food. Kaya nag-ikot-ikot na lang kami kung saan kami kakain. At grabe nga po, habang papunta na nga po kami doon sa kakainan namin, isa namin kasama pumasok po doon sa isang restaurant. Hindi namin alam kung ba't anong trip niya doon, ba't pumasok siya. Pero sinabi niya sa amin na para kunyari daw kumain na siya at doon siya kumain. Ha? Basta doon daw siya galing, tas doon daw siya kumain, ganun. O diba, nahiya din siya sa mga pinagagawa niya, kaya umalis na nga din po kami. And then, napag-isipan na po namin na sa Chowking na lang kami kumain. Tapos sinabihan nga po kami dito ni Pox na huwag muna namin sabihin na kumain na kami para pagdating na Ate Rhea, kakain kami ulit. O diba? Kaya pag nakita mo ta Ate Rhea, sorry po. At ito nga po, nakapag-order na kami. At grabe, may epic pong nangyari sa amin dito sa Chowking. Sa sobrang saya namin, hindi na namin napansin yung mga order namin. Pero nagtataka siya, bakit merong Shanghai? Ang epic pa dito guys, yung kakainin ko na sana yung Shanghai. Grabe, maling order pala yung napunta sa amin. Buti hindi ko pa nakakain yung Shanghai, pero nakainan ko na ng kanin. And ayun nga guys, hindi na namin nakuha na ng video sa Ate Rhea. Nandun po siya sa basics. Sinalubong na lang po namin siya at dito na po kami. Sumakay na po kami sa sasakyan. Siya po pala si Ate Rhea. Siya, doon na-shock nga ako dito. May anak na pala si ate. Akala ko wala pa. Grabe kasi kung titingnan siya, para lang siyang dalaga.
And then tinatanong nga din ito ni Ate Rhea kung saan siya sasakay, kung sa harap ba o sa likod. Sabi ko naman dito sa isang kasama, hindi na kasya, kaya doon na lang siya sa compartment. Ito na nga po, sumakay na nga po kami para makapunta na po kami. Dahil diretso na nga po kami Pampanga dito dahil meron nga po kaming patay. Dahilan nga po ni Ate Rhea kaya po siya umuwi dito sa Pilipinas ng biglaan dahil meron nga pong patay. Yun po yung kapatid niya. Hindi na nga po kami gaano nakapag-video dito nung papunta na po kami Pampanga. At ito na lang po yung nakuha na namin clip. Pagdating po namin, niyakap na po siya ng mga kapatid niya. Nakakalungkot lang din isipin yung uuwi ka ng Pilipinas after 10 years yung may patay pa. And ganun pa man, magpakatatag ka kayo ng mga kapatid mo. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan tayo at kailan ang plano ni Lord para sa atin. Nung nakapasok na kami dito, masyadyan tahimik lang muna kami. Ewan ko kung bakit, parang ang bigat sa pakiramdam. Tapos grabe naman, hindi pa nga kami nakakaupo. Inuna agad na nito yung mga mani. Ewan ko ba dito. Pumasok na nga po kami sa loob dahil sisilip nga po kami. Tapos nagbe-bless lang po kami kila tita. Alam niyo ba guys, talagang hindi ako sumisilip sa kabaong perong ewan, bigla ako napasilip dito. Alam niyo yung sinilip ko noon, kuya ko lang tsaka yung lolo ko. After nga po namin sumilip, nagkwentuhan na po kami dito. Kamustahan na lang po kung anong mga gawa-gawa namin sa buhay. And anyways guys, nandito nga po ako sa loob. Kumuha lang po ako ng konting clip dito. Tapos nakakatuwa nga po, may mga nagpa-picture sa akin dito mga bata. Dahil kilala nga daw po nila ako. Oh, edi wow. Sa mga oras nito ay alauna na nga po at nagkwentuhan na lang kami dito pampalipas oras. And then nakaset nga po ito na ang libing daw po ay Tuesday, kaya babalik na lang po kami sa Lunes ng hapon. Tapos ayun nga po, puro na lang po kami tawanan dito dahil sige na nga pong patawa dito ni Bay dahil nga po ang bilis niya magsalita kasi nga po Bisaya siya. Kasi nga po nahihirapan daw po siya magsalita ng mabagal at ng Tagalog. Kaya naman tuwing magsasalita siya, grabe nakakatawa talaga, hindi mo mapipigilan yung bunganga niya, ang bilis talaga magsalita. Ano ba naman habang nagsasalita siya, pati ba naman gilagid na kalabas na. Kaya kahit sino naman talaga yung matatawa pag nakikita siya. So ayun lang guys, thank you for watching. Bukas ulit. Bye-bye!